So we will start off with the entrance of the colors led by Pastor Jeremy Samuel U. Messias carrying the JSOB flag, and PSSG Jovenang Tanggal carrying the Philippine flag. Thank you. Let's now proceed with the processional by calling our founders and faculty members. Bishop Dr. Rodante Veluz, Reverend Cynthia Veluz, Bishop Dr. Alexander Arseno, Bishop Ferdinand Baga. I'm sorry. I'm sorry, Bishop Jerry Amby. Reverend Dr. Zenaida San Agustin. And last but not the least, Reverend Esther Penetrante. Graduating students, Batch 11, AD Theology, Maria Teresa C. Viva. Marie Violet C. Irola. Margarita Chalson. Margaret, I'm sorry. R. Buksit. Jasmine G. Karampatanan. Marilu A. Deocarisa. Pastor Ronilo M. Gabriel. Maria Georgina D. Dactan. Maria Julie J. Garnit. Miriam P. Gonzalez. Casey R. Mabini. Edgardo B. Magnayo. Prince Gerald E. Marcos. Pastor Edita E. Romero. Pastor Robert C. Romero. Adrian E. Romal. Mark Anthony
O. Sabangan. Christabel John A. Saget. Pastor Marisa G. Kaiza. PSGG Jovenel B. Tangal. Irish A. Ingayo. Batch 12, AV Theology, Pastor John May L. Alejo. Gay Marie G. Barrientos. Rosemary B. Barrientos. Associate Pastor Jocelyn G. Bautista, or Q. Bautista, sorry. Pastor Francis M. Biba. Pastor John Alvin V. Buxit. Erenia B. Castro Mayor. Pastor John Mark C. Cabral. Pastor Philip John C. Chong. Maria Lourdes R. Cortez. Associate Pastor Angela Phil M. Di Paso. Rose Angeline B. Di Paso. Edgar N. Fermin. Pastor Michael D. Gonzalez. Pastor Alona F. Grande. Pastor Angelina D. Upugilion. Pastor Femi B. Lambon. Pastor Glenn Q. Libara Sr. Mirasol F. Loreno. Reynaldo G. Magsino. Pastor Jeremy Samuel U. Mesias. Gemma M. Nido. Jocelyn C. Ocampo. Wilfredo C. Onanat. Pastor Elina D.
Oracion Jr. Pastor Lynn D. Oracion. Associate Pastor Lenny P. Tinote. Estelita F. Recinto. Pastor Jonah H. Sergado. Pastor Faith Y. Sino. Sister Amalia L. Vickery Reynolds will not be here today. So let's go to batch 13, Jezreel A. Bato Malaki. Pastor Filipina C. Bernas. Jen Carla A. Bermeo cannot be here with us today. Joselito S. J. Cristobal. Pastor Ronald Esmeralda is not coming also. Pastor Homer Cruz as well. Pastor Janice Maraporio cannot be with us today. Pastor Robert E. Maraporio. John Eric L. Morales. Emelita L. Muyargas. Jesse G. Pacho. Michelle Y. Perez. Associate Pastor Reverend Asuncion V. Reyes. Judy C. Robles. Rebecca N. Sosito. Associate Pastor Maricel B. Tampol. Pastor Rudel B. Tampol. Batch 14, AB Theology. Hannah Tatiana May A. Arcilia. Rafaelin P. Bacalujos. Randy K. Bachiller. Charisma T. Bambao. Associate Pastor Robert P. Babanco. Rowena R. Bernardo. Associate Pastor Brian B. Villador. Constancia Jen P. Katapan. Mabel A. Chua.
Mary Anasil B. Domingo. Pastor Vincent C. Donato. Associate Pastor Ariel C. Entana. Joel O. Makakasa. Pastor Jerome Christian B. Magayes. Grace C. Pancho. Rosa Maliza Peralta. Edwardine L. Boras. Leonil G. Tibot. Arlene B. Salamat. Paquito B. Sampola Jr. Elaine S. Soliman. Michelle R. Valiente. Not Dr. House. Not you. But your unending faithfulness. Thank you for this special day for people. Sa araw, makita lang ninyo sarili ninyo magpagamit at sumunod ang tayo. So what is this training all about? Ang tawag dito sa Bible ay apostolic teachings. Ang mga apostles natuturo sa mga disciples. Ngayon, hindi na ginagamitan niya. Anong tawag natin? Discipleship training. At yung iba, ito, ginawang Bible school. So, anong purpose ng mga apostles? The apostles wanted them to know Christ, mag-mature in the Lord, in their faith, maging matatag sa kanilang pananampalataya, at mag-produce, mag-duplicate. Yan ang purpose talaga ng discipleship. Kaya kayo narito, you have to produce your own duplicates. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Wala namang ibang pwedeng makapagsabi ng ganyan kung hindi mo kilala ang sarili mo. Kung ikaw ay you go wayward, kung ano nang pinagagawa mo, hindi mo masasabi yan. Alam mo, bago ko nagpastor, sa biyaya lang ng Lord, yan, kung sasabihin siya nyo, siguro ito mga pangatlo, pang-apat, I don't know. Nabasa ko yung 1 Samuel chapter 12. Sabi ni Samuel, one of the greatest well-known prophets during his time, no? Oh, mamamatay na ako. Nandiyan ang hari, nandiyan ang mga prominent figures in Israel during that time, and even his children. Meron ba akong ginawa na mali?
Meron ba akong atraso? Meron ba akong utang? Meron ba mga bagay na hindi maganda na ginawa ko? Let me know. I want to renew or straighten my ways before I go to the place of no return. Parahin yan. 1 Samuel chapter 12. Sabay-sabay sila nagsabi, wala kang ginawa na mali, wala kang atraso. Alam mo, umiyak ko, nilayhan ko. Lord, I want to be like Samuel. So sa biyaya lang ng Lord, mga kapatid, ha? Makakatayo tayo sa Panginoon, sa harapan niya at sa inyo. Pag ang buhay mo, punong-puno ka ng issues in life, ang hirap tumayo. Alam mo, sa pagbibigay lang, hindi ka nagbibigay ng ikapo. Paano mo makakapangaral ng tithing? Hindi. So, hindi ka pa makapagdala ng kaluluwa sa Lord na titisod pa dahil sa buhay mo. Anong klaseng buhay yan? Hindi ka makapagbigay ng magandang patotoo. Baksak ka lagi, kaya andal mo lang timoni. Bakit? Baksak ka sa test. So, okay, kung mga hindi nakakapasa sa exam na, kayo yung tumatawag, pinapatawag ko na rin. Alam nyo, hindi yan sa academic excellence. Sabi ko nga sa kanya kay Bishop kung sa biyaya lang ng Lord, kung sa talin, maraming marurunong dito. Pero nanganap ng Lord yung masunurin sa kanya. So, yun lang ang puhunan natin dito. Nung pinaplano pala namin ni Bishop Venus, kanya imagine, nag-iisip lang kami. Nagkakapi lang kami nun eh. Anong kapi natin? Barako yata yun. Pero nag-iisip kami, anong gagawin natin? Sabi ko, tingnan natin sa, dito tayo nag-graduation sa PCU. Kaya you are privileged. Walang gumagamit dito na hindi talaga related sa Philippine Christian University. Pero parang yun. So, the Lord allowed us to be here. Sabi ko, sige, dito, mag-training tayo. At yun, nabuksan at na-open itong opportunity nito. And because of that, the Lord blessed me to be awarded, no? Na sabi ko nga, it's truly an honor. So that next slide, that first two slide, it's truly an honor to be part of the Gawad Filipino Hero Award ngayong 2025. I'm deeply grateful for this meaningful recognition. I give back the honor to God for the great things He has done in my life. Why? Because vision is a picture of the future. Everybody say vision. Vision. Future. Future. Yung vision daw, picture of the future. Alam niyo ba yung Disneyland? Tumayo lang dito yung author niya, yung creator ng Disneyland. Nakatayo lang siya sa isang bakanting lote. At pinipicturize niya na itatayo niya ang Disneyland. At yun ay kapag ikaw pala, pagka nagkatayo ka, tapos umaandar yung isip mo, nagpaplano ka ng future, that is already a vision. Kaya pag wala kang picture na nakikita sa future mo, wala kang vision. Meron ka vision. Iba yung vision sa vision. Kaya vision is a picture of the future. Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Anong gusto mong mangyari sa pamilya mo, sa simbahan? That is a future. And then, that drives you with passion to fulfill it. Di ba? Sabi mo, gusto ko mangyari. Pag ikaw ay nangarap, nag-vision, wala kang ginawa, ay, yari ka. Para kang nag-aantay lang ng mauhulog na bunga. Ang tawag sa'yo, Juan? Tamad. Francis Hannah D. Chua, Jesus the Rock Miracle Center, Sydney, Australia, is not able to come, but her photos, I will receive it for her. Hindi po siya yung taga-Australia din po yan. Siya lang mag-receive. Hindi na ako po. So our next graduate is Rowena D. Chua, Jesus the Rock Miracle Center, Sydney, Australia.
Maria de la Cruz is not able to come. She's from Philadelphia, Full Gospel Worldwide Ministries, Negros Occidental. Our next graduate is Mary Lou A. de Yocarisa, Ministries of Jesus the Provider Church, Daanghali, Taguig City. Pastor Ronilo M. Gabriel, Ministry of Jesus the Provider Family Church, Parañaque City. Maria Georgina D. Gactan, Yahweh Kenu, the Lord is our righteousness, Church Incorporated, La Union. Maria Julie J. Garlic, Ministry of Jesus the Provider Family Church, Taguig. Lord of the Harvest Church, Isesaki, Japan. KCB Mabini, Ministry of Jesus the Provider Family Church, Parañaque City. Pastor Edgardo D. Magnaye, Victory Church Monumento, Caloocan City. Sister Marshall Glizer, Sister Glizel Marshall is on the family way. She could not come today. Jesus the Anointed Redeemer Church, Camarines Sur. Engineer Prince Gerald E. Marcos, Lakas Angkat Ministry, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sister, 5 cell groups. Andiyan po si Pastor Dingdong and Pastor Almira. Yan po mga alumni din natin. Praise God. Five cell groups. Ready? And for our gold awards, tayo po sila, no? So I'll call the lady first. From batch 12, Pastora Alona Flauta Grande from Maguindanao. Upi, Maguindanao. May kasama po kayo, Pastora? Sige po, please come up. Ang tayo ng upi. Tsaka po si Pastor Lenny, yan. Sa itaas ito ng South Cotabato. Yes. Ang church na sa ibabaw ng puno. Sige po, andito po yung Wow! Masoneries here. Ay, Sister, Mentors. Pastor Lenny and Pastor Yung Lenny. husband niya, Pastor Len. Alumnus din po natin. Kare-retire lang, captain ng BNP. Ang asawa, pulis kasi. Okay, ready? Oy! Hindi pa! Huwag ko na po paalisin sila, ha? Huwag na po kayo umalis dyan, ha? Wow!
kay Alex. At this time, we would like to award the Academic Excellence Award to receive the bronze medal for being consistent and proving excellence in their exams, his exams, recitation, report, and assignments for God's glory. So the bronze the bronze medal goes to Pastor Robert C. Romero of Hope of Glory Christian Fellowship sa Nandras Bukid, Manila. Kaya pala dumating na yung sis eh. They are from batch, Pastor Robert is from batch 11. Thank you, Lord. Mga kinikilig. Okay. From batch 12. Okay. Another bronze medalist goes to Edward M. Fermin of Ministry of Jesus, a provider of Pampanga. Yay! Sige po, pwede po tawagin ang maglalagay. Ang lalaki 6-footer, asawa mo dito. Bakit daw may honor? Kasi lagi ako binibigyan ng biko. Okay, tatlo eh. Ikaw yung... Batch 13, we have another tie. Nandito, we'd like to call on for bronze medal. We have Reverend Asuncion V. Reyes of Charismatic Restoration Church of Taal, Batangas. Si ate yun ulit. Ate Chona ulit. Bishop kayo po ulit. Nasaan po kayo? Marunong talaga sa ate Chona eh. Kasama sila, para sila marunong. Yan. Yung mga anak. Ready! Wala pa rin! Ready, one! Mother. Sige po, tsaka yung mother po ni Sister Hannah. Coming up is our Academic Excellence Awardees, silver medalists. Alam niyo, Pastora? Alam niyo ba? Hindi ka alam mo. Wow! Hey! Mga anak niyo po wala? Yan. Yan po kayo dito. Yes. Magarangay. Mabas na yung mga gray hair. Dati kayo yung sinasabitan, ngayon yung mama niyo naman nagsasabitan. Ready? Oh, wait. One. Hindi sila sabi. Bakit daw yung sinabitan? Bakit hindi ko ito sinabihan? What yan? So first and foremost, let us honor and praise our God, who continually equips, sustains, and empower us, the body of Christ. It is through Him that we stand confidently in our faith and our identity firmly established as both beloved children of God and dedicated disciples of our Lord Jesus Christ. And also, I would like to extend my deepest and most profound gratitude to the leaders of JHMT and Jason family, especially to Bishop Dante Belus and Reverend Cynthia Belus, for their
for their visionary leadership and unwavering commitment to the calling the Lord has placed upon their lives. And also our heartfelt appreciation to all of our dedicated teachers and staff. We thank you for the commitment, dedication, and sacrificial service you have demonstrated throughout this entire year of serving the Lord. And personally, I also want to recognize the spiritual pillars in my own life. To my Victory Church family, Bishop June Alejo and Pastora Alice, Pastor Mike Gonzalez, Pastora Adela, and Pastora Femi. We thank you from the bottom of our heart, for you have been like a parents to us, to our siblings. You have been there every step of the way, even until I got married. And also, special thanks to my husband, John Paul Calmona, my number one supporter, and at the same time, yung taong sumubok ng lahat ng natutunan ko dito sa Jimso. Hallelujah! Pag ipahintulutan mo si Lord, siya ang gagawa ng paraan para sa'yo. Ang sabi lang naman niya, punta ka ng Maynila, kukunin mo yung blessing, kasi for release na po yan. At hindi ko alam ang daming pagpapala, Bishop. Ikaw po yung pinakita ni Lord na magdala ng blessing na yan. At glory to God na tayong lahat ay nagkatagpo-tagpo sa tamang panahon before Jesus comes. Amen. Kaya grabe yung galing ni Lord. Sabi ko, ang daming ganito. Kasi kami sa amin, kasi ministerial, yung ipapasok ka lang po sa Bishop, mag-graduate ako ng divinity at saka sa theology ng kung ano lang experience mo sa gawain, yun ang qualification mo. Pero sabi ko, I want to study more. Yung nandun talaga sa klase, so grabe si Lord, binigay sa akin tong GSOM na to. So dito ko, nakita, ito yung gawain ng Panginoon na from the heart. Yung experience talaga nila ni Bishop. Yung ano natin, theme, sa theme of faith. Isang bagay po ang pinagpapasalamat ko po sa Bishop Dante is hindi pa man ho ganon, isang araw po ako po'y nag-aaral kahit tapos na ang ating pag-aaral. Ang naibigay po sa akin ni Pastora Cynthia is about Muslims. Kung paano, bakit sila sasabihin natin hindi tama ang pananampalataya. At sa akin, nung pag-research ay nakita ko na, salamat. Ako'y nakapag-aaral ng Kristo. Amen po. At napakaraming bagay na nakita ko na mali sa ibang religion. Pero isang bagay kung bakit ayaw ko rin po na pumasok sa school, sa Bible school. Dahil marami rin naman ako nakikita graduate sa Bible school na mas lumaki ang ulo kaysa pananampalataya. Maga pa lang yan, FB Live na yan. Tapos buong talaga yan, mariremind ka na kailangan mo talaga na manimpihan sa Lord to stay strong, no? At saka makikita mo na sa paligid natin na malapit na talagang babalik si Lord. Natatakot ako. Grabe yung takot ko na, no? Sabi ko, pag babalik si Lord, hindi talaga ako mapunta sa langit kung hindi talaga ako magiging strong dyan sa Kanya at hindi ko ilalapit yung sarili ko sa Lord. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa lahat, no, ng mga mentors, Pastor Bishop Belos, Bishop Dante, si Pastora Sim, no, kay Pastora Cindy na Cynthia, na ko rin sa kanya, papasalamat din ako. Si Pastora na doon tinuruan niya tayo, di ba, paano yung tama talaga natin na English, di ba? Paano yung pronunciation natin. Actually, alam niyo, puro talaga English tong ano ko. Pero sabi ko, baka makoreksyonan ako. Kasi baka hindi magkamali ako doon sa intonation ko, di ba? So, baka kalabitin pa ako ni Pastor Asin. So, doon ako na, kailangan talaga natin pag make disciple tayo talagang fully geared tayo, di ba? Up to the point that eventually, after 1 year, I won the Silver Champion Trophy from that Bible quiz show. And yet a year ago, I was battling with myself. I heard God's voice telling me, it's time for you to study the Word again. And yet I questioned Him. Me, Lord, I forget my own computer passwords. I cannot remember where I put my keys. Ballpen na nga lang, during the Zoom meetings, hindi ko pa maalala saan ko na napag. And yet you want me to study
your eternal truths, Lord. Minister of the Gospel and the President of this Bible School, I now pronounce you graduates of batch 2024 and 2025 of JSOM. Hallelujah! Lagay inyong tassel sa kanan at pagkatapos sabay-sabay ihahagis natin. 1, ito muna, ako bibigyan. Sa ito. Alam niyo na, pronunciation. 3! Yeah!